how you encode your HPI accounts in our reward system. Bago ka magsimula, kailangan mo munang ayusin o mag-create ng structure mo. Sa pag-create ng structure, mag-open ka ng Excel or any document or any way na komportable ka. So, I suggest Excel na lang kasi this one works for me and medyo nasanay na rin ako. Para sa mga mobile, kung gagamitin mo yung phone mo sa pag-encode, hindi ko alam kung paano kasi hindi ko pa naman itinry. Pero mag-work din kasi marami namang gumagamit na mobile phone lang. So, dito, sa Excel mo, gawa ka ng column for user code, referred by, password na rin, tapos yung HPI activation codes. Activation codes. Okay. So, for example ito, ako, ang user code ko ay demo. So, ako ay ni-refer ni Leonard, si Rush. So, para kumita ako sa reward system, para kailangan ni demo, kailangan ko maging active yung account ko. At para maging active yung account ko, kailangan ko ng 2 referral. So, si Demo 1 at si Demo 2 ang aking referral. That time, si Demo o yung aking top head account na nakalink sa aking upline, si Rush, ay active na because of Demo 1 and Demo 2. At para kumita naman si Demo 1, kailangan niya ng 2 ulit. So, si Demo 3 at si Demo 4. So, 2 na active mo, si Demo 1, si Demo 2. Para maging active naman si Demo 2, kailangan mo si 5 and 6 and so on. So, ito yung magiging itsura ng Excel mo. Okay, sample lang to. Meron tayong actual mamaya na account. Account. So, yun na. Okay na yung structure mo. So, start naman tayo sa pag-extract ng activation code. Sa una, yung activation code na natatanggap ko ay ganito ang itsura. Tabingi, minsan, ito ay malabo pa talaga. So, itong sa right niya, ito yung mga sequence number ng activation code. Yung red na, yung naka font color na red, yan yung activation code mismo ng HP2. It's a combination of alphanumeric. It starts with letter and ends with last 3 letters then between our numbers na. So, ito pa, sample ito. Ito matino. Kasi straight na siya. Hindi na masyadong kailangan i-edit. Ito, pinaka-supreme. Baliktad na, tabingi pa. Okay? Pag ganyan ang code, pwedeng yung imano-mano or pwedeng yung imano-mano ang pag-copy ng code. Pwede mong, yan, imano-mano. Example, i-type mo yung A, 36, ganun. Magwo-work yan kung ang codes mo, kung ang i-encode mo ay less than 15. Kasi, konti lang naman. Mas mahirap kasi kung i-extract mo pa siya or i-convert mo pa siya kaysa sa magmano-mano lang kung less yung data. Pero kung ikaw ay mag-i-encode ng 1,000 of codes or 100 of codes, palagay ko naman mahirap mag-encode ng mano-mano. So, nag-isip ako ng way para ma-extract natin siya ng mas mabilis kapag marami. So, ito nag-work sa akin. Pwede rin kayo maghanap ng ibang way ninyo
i-share ko lang. Ang naisip kong way is yung i-convert, since this is in picture format, i-convert ko siya sa text using OCR converter. So, pero bago ka mag-convert, ayusin mo muna yung picture mo para hindi masyadong yung i-convert mo para hindi masyadong mahirapan yung converter. So, edit mo siya. Edit mo. Tanggalin mo na yung yung sequence number kasi hindi mo naman yan kailangan. Crop mo siya, tanggalin mo yung mga hindi mo naman kailangan. Sample that. So, tabingi pa rin, meron pa dyan. Is either mano-mano mo siyang i-edit sa Paint or pwede rin dito. Leaf. -8. Okay, straight na. Then, edit ulit, crop. Then, crop. Then, save mo. So, na-edit ko na lahat yan kanina. Ito na yung itsura nila. Itong mga edited picture na to, ang gagamitin natin sa pag-convert. So, sa pag-convert, maraming converter available sa internet. Pwede kayo maghanap ng inyo, pero ito yung medyo matino-tinong converter na nakita ko, yung www.onlineocr.net. Okay? Paano gamitin? Simple lang. Upload mo yung file, yung picture na inedit natin. Diba yan? And then, enter the CAPTCHA 678053. Then, click convert. Yan, i-convert na siya. So, copy mo na lang to. Copy mo siya. Tapos, open ka ulit ng Excel, i-paste mo siya. Tapos, kung mapapansin mo, nasa isang row lang siya. Kailangan mo siya i-format. So, ito ay space delimited. Space delimited. Finish. Then, copy the whole, and then another worksheet again, then, copy the whole row, then, paste, transpose. So, nandiyan na siya, ito na siya. So, na-convert na siya. Kung mapapansin, hindi ganun talino, kagaling yung converter natin. Minsan, napagpapalit niya yung letter S sa number 5. Kung mapapansin mo dito, M55. Diba sinabi ko kanina na last three digits are letters. So, yung 55 na yan, SS yan. Pwede mo siya, i-verify mo rin siya. Baka mamaya, iba yung pagkaka-convert niya. So, MSS. So, S nga siya. Tapos ito, humiwalay yung D sa TN. Lagay mo lang. Delete mo to. Delete. Okay. Ready na yung codes mo. Pero ginagawa ko, kinukomplete ko muna yan eh. So, ready na yung codes mo. For example na lang this one. Lagay natin sa tunay na yung codes. Sorry, Luisa. Ginipig yung account mo. Yan. Hide natin ito. So, okay na ang code. Yan. Pwede na tayo mag-start mag-encode. So, hide muna natin si date of encode and your password. Sa pag-encode, punta ka sa www.directsales.hpi directsales.com
com.ph. So, online, click online, sign up sa pag-register. So, may warning na dyan, all fields are required. So, all fields are required. So, ilalagay mo. Required nga eh. So, user code. Lagay mo yung, from your structure, copy the user code. User code, si Kael. Then, password. You can choose any password naman. Kaya lang ako, ginagawa ko since ayoko mag-isip na kung ano nung password ninyo. Ginagawa ko yung standard siya sa lahat. Yung top head, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung mga child niya, ginagawa ko na lang 1, 2, or 1. Pero madalas 1, 2. Tapos, enter your last name. Dito, kung inabutan kayo dati mga October, kapag nag-start kayo na may letter R sa dulo or the restructuring noon dati, lagyan nyo pa rin ng R sa dulo, yung surname ninyo. For this, si Luisa, nakaabot siya ng restructuring noon. So, lagyan mo yung surname ni Luisa, tapos, Maria Luisa, yung referred by. Mag-ingat kayo sa referred by, kasi kapag na triple, o nagkamali kayo dyan, thank you, or mapupunta sa charity or sa lost and found yung in-encode ninyo. So, bye-bye. Bye-bye investment. Bye-bye money. Tapos, i-paste nyo yung activation code and then save. So, kapag successfully save or successful yung registration ninyo, ito yung magiging error ninyo. Ito yung information message na magpo-prompt sa inyo. You have successfully registered HP2. Okay? So, next ulit, yung kasunod naman. Madali lang siya, pero ingat lang din. Mabilis lang din naman siya kasi mabilis na yung system natin. Pero, ito, mag-ingat lang kayo kasi touch move ito pag nagkamali kayo. Lalong-lalo na sa referred by, yon, mabubula yung pera nyo. Okay? So, may mga sample codes ako dito na mga mali. Para ipakita ko lang sa inyo yung different errors na binibigay ng system pag mali yung ginagawa ninyo. So, ito use na codes na. So, Guzman Luisa, Maria, referred by 180, 89, activation code, ito sasabihin niya dapat use na to. So, yon, sinabi niya invalid code kasi itong code na to ay use na. Meron pang isang, ito yung error kapag use yung codes. Kapag nakatanggap kayo ng ganyan, sabihan nyo ako kasi i-coordinate natin yan sa IT. Dapat kasi hindi kayo makatanggap ng ganyan. Pero check nyo rin. Baka naman mali kayo. Okay? Tapos, isa pang error is itong invalid codes. Save nyo. Dapat invalid yan. Code does not exist. So, yan. Ganun lang mag-encode. Ngayon, kung nagkamali naman kayo, kapag ang mali ninyo ay pangalan lang, pwede pa nating maremedyohan. Kasi, for example, yung ginawa natin kay Luisa. Video login. I-login nyo siya. Kunwari, mali yung pangalan niya. Pag mali yung pangalan niya, hindi siya masasama sa group ni Luisa. Sa buong group ni Luisa. Kasi itong report natin, summary report natin, ginugroup niya, dinidisplay niya yung report by names.
For example, nakalimutan ninyo yung, hindi ninyo nalagay yung slash R, ay yung dash R, or the restructuring kanina, De Guzman lang, iisipin ng system na ibang tao si Maria Luisa De Guzman kay Maria Luisa De Guzman dash R. So, i-group niya, i-re-group niya yun. It's the same person, pareho lang din naman na, kunwari, mag-graduate yun, may cheque pa rin naman siya, kaya lang, yun nga, hiwa-hiwalay yung accounts niya. So, medyo matagal kasi mahaba na yung report ni Luisa. Wait lang natin. Dapat makita natin yung in-encode natin na 100 na KL179 sa report summary, sa summary report ni KL. KL lang. Sa una nakakalito kasi may marami ka pang ginagawa, like yung pagko-convert, paggagawa ng structure mo, pero yung una lang naman na part 'yon kasi sa Excel mo pwede kang gumawa ng formula para mas mapadali yung pagbuo mo ng structure mo. Para copy-paste ka na lang pag nag-encode ka, katulad nung ginagawa ko. Tagal. Okay, ayan. Yung in-encode natin kanina, si 179, report siya ng 89. So, mapapansin ninyo, sa 89, wala pa siyang kapares. So, inactive pa si 89. Check mo dito sa taas. So, 1 pa lang siya. Hindi pa tumatakbo yung metro niya. Hindi pa siya nag-gain ng income. Kasi hindi pa siya active. Isa pang kailangan ninyong i-check kapag nag-encode kayo is yung sequence ng numbers. Bukod syempre, dapat kumpleto ito. Isa lang kasi yung encode natin, si 179. So, nandyan siya. Pero dapat kumpleto. 51, 52, yan. Yung numbering niya, kumpleto. Tapos, check nyo rin kung nagtutugma siya dun sa in-encode ninyo na previous. So, isa lang yung in-encode natin. So, isa lang ang makikita mo dito na bagong encode. Ito yung date. So, in-encode natin today lang. Kunwari, yung kaninang report, yung kanina, kunwari, nagkamali ang name ninyo at hindi na pasama dito sa summary report na to, pwede nyo siyang i-edit actually. Sa pag-edit, ito, back lang tayo. May edit name button doon. I-edit nyo lang siya. Tagal. Yun, madali lang mag-encode. Ang mahirap lang is ito kasi nga medyo matagal yung system natin. Si Kael, ibig sabihin, kung mapapansin nyo, 3 siya. Ibig sabihin, meron na siyang isang refer. Meron na siyang isang person na nasa ilalim niya. Bukod kay KL01 at 02. Yan. Tagal. Internal error. Galing.
Ayun, may edit name dito. So, kunwari, hindi napasama, kunwari, nakalimutan ni Luisa yung dash R. Pwede niyang i-edit. Ganito. Sabi niya, Maria Luisa. Yan. Let's say, sige, hindi ko, sasadyain kong mali. So, update. Punta ka sa account info mo. Papansin mo, wala ka nang kasama dyan. So, yun na lang. Uy, yun pala. 45 yan. Sorry, Luisa. Meron pala akong maling encode sa'yo. So, yan. Balik ka lang din para masama na siya sa report. Edit name mo. Balik mo siya sa dating dash R. Maria Luisa. Another one. Edit natin si KL145. Yun, mali yun eh. Buti na lang ginawan demo. Dash R. Maria Luisa. So, nandyan na yan si 145 at si 179. Tagal na naman. So, ito yung itsura ng edited na codes natin kanina. Sa paggawa ng formula, pwede nyo gawin ganito. Yan, naka-plus 1 lang naman. Tapos ito, naka-concatenate. So, kunwari, may bagong entry siya. So, copy mo lang to. Yan mo dyan. Tapos to, drag mo lang. Drag down. Then to, drag mo lang din. So, kompleto na. Sorry, matagal. While waiting, encode ko na yung tunay. So, medyo matagal mag-save. So, ayun na. Ayun na yung report. Na-create. So, si 179, nandyan na. Si 147 ba yun? Si 145, nandyan na rin. So, yun. Ganun lang mag-encode. Ingat lang din kasi yun nga, touch move siya. Hindi pwedeng i-edit bukod sa name. Critical yung referred by at activation code. Okay? So, yun. That's all. Pag may question kayo, PM nyo lang ako or punta lang kayo sa desk ko. Sige. Salamat.
Happy encoding sa mga gustong mag-encode. Bye!